Diyos ko po, shocking, niloko ng gobyerno ang mayaman. Tax sa bank deposit aprobado na. PBBM. Napapakamot ako ng tenga. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Bars News Update TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Bars News Update TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Maganda pag-usapan natin itong controversial na bagong batas na kung saan yung mga meron pong ipon sa bangko tulad doon ng time deposit ay bubuy. Sino to? Sandali. Lapitan ko lang yung video kasi hindi natin masyadong matanaw. Walang nakalagay, no, para mabigyan natin ng credits. Pero syempre credits kay sir. Ayan, hindi dito sa video, sa boses na ito, no, na mapapakinggan natin ngayon mga katunay. Pagpatuloy natin. Isa na po yung interest yung interest ng time deposit ng 20%. Tumbukin kagad natin. Sino ba ang tatamaan ito? Nako, base ho sa ating mga pagkasaliksik at nakuha ng mga interview, ay ang middle class. Alam niyo talagang pigang-piga na ho itong middle class na kung saan, di ba, yung may mga trabaho, mga kababayan, sila po ay nagbabayad ng buwis. Talagang walang kawala ho sa pagbabayad ng buwis. Bakit ho? Ano ba, empleyado ka? Pag nakuha mong sweldo mo, kaltas na po ang buwis. So walang kawala. Ito ho ang talagang pangunahing tatamaan. Dito ho sa batas na Capital Markets Efficiency Promotion Act o SIMEPA. At dito ho ang pag meron kang time deposit, kumita ho ng ng 20%, kakaltasan pa ho yan, halimbawa, kakaltasan pa ng 20% yung interest, hindi naman yung buo na time deposit mo. Sandali lang. Pero ito yung kumakalat na yung sa savings sa bangko, may 20% tax na. Mantakin mo pati yung savings mo sa bangko is papakialaman na. Bayan, so masaklap po ito. Talagang alam niyo ho, ang sabi ho ng mga author, Congressman Joey Salceda, Senator Whit Gatchalian at Senator Joel Villanueva, para raw po ito sa mga mayaman. Kasi yan daw po ang purpose yan, para yung mga mayaman nag-i-impok sa bangko, sila po mabubusan dahil sila raw po ay may kapabilidad na matulog ang pera ng matagal sa bangko. Pero hindi ito totoo. Paano mayayaman? Paano nyo malalaman na mayaman yung nag-iimpok sa bangko? Diba? Paano nila malalaman yun? Ano yun? Ipapasurvey nyo kung mayaman ba yung nagdideposito sa bangko o hindi? Tatanungin ba muna nung sa bangko na mayaman ka ba? Ngayon kapag mayaman ka, lista natin to. Mayaman to. Mahirap ka ba? Mahirap to. Lista natin to. Middle class ka ba? Lista natin to. Middle class to. Parang ganun ba? May mga pangalan ba sila? Para malaman nyo kung kaninong pera yung kakaltasan nyo. Parang napakalabo naman yata nun. Ayan, hindi tuloy natin. Kasi ho, yung mga kilala ko hong big time, na talagang may mga kilala ho tayo na mga bilyonaryo, yung pera po nila hindi natutulog sa bangko. Ini-invest ho nila yan. Yes. Mga kababayan, di ba? Talagang marami mga investment ko tapos ang masaklap po niyan May mga account po yan sa offshore account. Meron mo silang, nagbabangko sila sa abroad. Kaya hindi ho totoo, binabagito nito mga mayakda ng SIMEPA na ang talagang target daw ho rito, yung mga mayaman. Hindi po yan totoo. Ito, patutunayan ho natin na may binabanggit po, ito hong si... Kahit ako, hindi ako naniniwala na sa mga mayayaman lang yan. Professor Emmanuel Leyco. Ito po talagang magaling po na ekonomista. At bibigyan ko lang ho kayo ng kanyang background. Ito pong si Professor Emmanuel Leyco. Ito po yung dating presidente ng pamantasan ng lungsod ng Maynila, mga kababayan. So, yun po. At siguro maganda ay pag-usapan natin. Siya po ay nag-aral po ito sa Harvard University. Master of Public Administration. Wow. Public Finance, Economics. Talaga magaling po ito sa ekonomiya. Ganun din po sa Columbia University sa New York City. Master of Arts, Industrial and Organizational Psychology at dito po sa Pilipinas de La Salle University Bachelor of Arts. So ito hong si Professor Emmanuel Leyco. Binabanggit ko lang yung kanyang background para sabihin, sino ba yan? Ano nagsasabi? Kasi meron pong binabanggit, ito pong si Professor Leyco, na talagang ang pangunahing tatamaan, middle class, yung pangkaraniwang manggagawa. Na baliktad naman sa binabanggit ng mga miyakda at mangging ng gobyerno, sa pangunguna ni Finance Secretary Ralph Recto na sila po nag-implement ng batas na ito,
mga mayayaman daw ang tatamaan at hindi. Eto si Recto talaga walang magawa sa buhay to eh. Etong mga to, pinakailaman yung PhilHealth. Yung PhilHealth, kailangan ng mga Pilipino yan. Hindi dapat pinapakailaman yan. Diba? Dapat pa nga lumalago yan eh. Kasi sa dami ng nagkakasakit sa bansa natin, kailangan nila yan. Yung may mahuhugot. Diba? Kaysa bawasan, madagdagan nyo na maganda. Ngayon naman, pati yung savings sa bangko, is papakailaman naman nila na hindi naman dapat. Kasi alam nyo ba kung bakit? Personal na yan eh. Personal na ipon na ng mga kababayan natin yan. Ipagpalagay natin sinasabi nyo para sa mga mayayaman lang yung tax na yan. Paano nyo nga malalaman kung mayaman yung taong nagdedeposito o yung merong pera sa bangko na yon o hindi? Diba? Kaya nga sinabi ko, ano yun, ililista ba nila isa-isa? Para malaman nyo kung sino yung mayaman na pwedeng magbigay sa inyo ng buwis? Diba? Pero po ang mga pangkaraniwang mamayan. O ito, pakinggan natin kasi lahat tatamaan yan. Mayaman, mahirap, middle class, lahat pwedeng tamaan yan. Meron pong interview, ito pong si Professor Emmanuel Leyco. Ito pakinggan natin at sino ba talaga tatamaan dito ho sa bagong batas na ito, inamyandan ho ito. Kasi dati ho ay pag 5 years pataas, ano ba, time deposit ka mga kababayan. Pag 5 years, wala ka ng tax. Pag mas mababa sa 5 years, yung time deposit, yung may tax na 5%, etc. So habang papaikli. Pero ngayon, 20% na ho. Alam nyo ho, sa ating mga kababayan, siguro, yung mga bago Doon pa nga lang sa sweldo mo eh, di ba? May kinakaltas na silang tax doon, di ba? Tapos, pati ba naman yung iniipon mo, kakaltasan pa rin nila ng tax? Po sa ating channel, subscribe na po kayo. Ito, alam nyo ho, pangkaraniwan. Baka pati pagtain natin, magkakaroon ng tax. Madalas ho na, di ba noon, talagang ikinakampanya ho ng gobyerno na mag-impok sa bangko. Oo. Kaya yung mga pangkaraniwang mamayan na hindi ko talaga takot ho na magnegosyo, iba naman, OFW, o pangkaraniwang empleyado na yan, talaga nagpipilit na mag-impok. Halimbawa, may time deposit sila ng mga 100,000 pesos. Okay, kita ho yan. Ang magkano ba ngayon? Halimbawa, at least 6% per annum kada taon. So, napakaliit ho yan. Tapos, kakaltasan mo pa ng 20%. Sila po yung mga talagang nagbabangko, di ba? Time deposit. Pero maliitan lang ho yan. 100,000. Siguro malaki na ho mga 5 million, di ba? Pangkaraniwang empleyado. So, yun po. Kasi yung mga big time, wala po sa pera sa bangko. Lahat to nakalabas ho yan. At iba naman, nasa abroad. Yun ho mga kababayan. So, ito hong si Mempa na ito, paliliwanag ho lang natin lalo na sa ating mga taga-subaybay na bagamat iba, yung mga pangkaraniwang mamayan, siguro lagi kayo nag-iisip, ibangko nyo nilang ho yung pera. Pero ngayon, bubuwisan na ho. Ito, pakinggan ho natin ng paliwanag ni Professor Emmanuel Leyco. Isa po ekonomista, binanggit ko ho ito, hindi ho ito pipitsuging ekonomista. Graduate po ito sa Columbia University sa New York. Harvard. At dito sa Pilipinas, De La Salle, pakinggan ho natin. De La Salle pa. Itong binabanggit ni Professor Leyco. Value ng kanilang mga deposito. Pero ngayon po, gagawin nila 20% pa lahat. So, dati, ang meron lang ng 20% ay yung mga short term, madaling galawin. Pero ngayon po, ang epekto nito, parang hindi ka na mag-iisip na bakit ka pa maglalagay ng pera mo sa bangko ng ganyan na katagal. No? Kung gano'n din lang ang tax. Pero sino po ba ang tatamaan nito? Yun po ang mahalagang usapin dito. Ang mga middle income family, sila po ang nakikita kong tatamaan ng mabuti dito. Posibilidad. Dahil kung ikaw naman ay mga high income o kaya mga wealthy families, hindi ka maglalagay sa mga time deposit lang. Meron ka talagang mga investment instruments na pwede ba nga sa ibang bansa ka maglalagay? Ang tatamaan lang nito, yung may mga kaunting naiipon na hindi nila ginagalaw, meron silang kaunting na buffer na hindi nila kailangan ng kanilang pera ng mahigit sa 5 taon. Teka lang, ang mga tatamaan nito, yung may mga ipon na hindi nagagalaw. Alam nyo sa totoo lang merong mga nag-iipon sa bangko, syempre nilalagay sa bangko yung pera nila. Di ba ginagalaw nila? May gumagalaw nun. Yun yung ginagalaw mo. Tapos merong nag-iipon ka, meron ka ding iniipon na hindi mo naman ginagalaw. Diba? Pwede, ganon ang minsan sistema. Kasi yung hindi mo ginagalaw para sa future yon, para sa future ng anak mo, sa future ng family mo. Ngayon,
Ibig sabihin, kapag hindi ginagalaw yun ba yun? Na lalagyan nila ng tax yun? Di ba, syempre, 5 years. 5 years hindi ginagalaw. Syempre, hindi nila gagalawin yun. Di ba? Kasi nga, iniipon nila yun eh. Di ba? Bakit nila gagalawin yun? Pero ngayon, wala na pong ganong klaseng window. So, ang parang nagiging issue dito, bakit naman kami mga middle class naman, ang inyong gustong tamaan, ang gusto ninyong galawin? Bakit kaya hindi katulad na lang halimbawa sa estate tax? Sabi nila, simplified tax rate. 6% yata ang para sa lahat. O, sabi nila, kung gusto nyo maging simple ang ating tax rate, gawin nyo na lang na 6% sa lahat. Para hindi na po yung 20% median income lang sila. Bakit naman napakalakas ng kanilang tax rate? So, parang ang usapin dito bakit ang tatamaan ninyo ay yung mga middle income? Bakit hindi yung malalaki ang mga kinikita? Tama, yung mga kumikita ng mga milyon-milyon, yun ang habulin nila. Diba? Yung mga kumikita ng milyon. Yan ang hirap eh. Kaya ka nag-iipon sa bangko dahil syempre kapag ikaw nag-ipon ka sa bahay, diba? Minsan, sa tagal ng panahon, kuwari 20 years mong ipunin yun, pwedeng mabulok yung pera mo. O mamaya makupitan ka pa. O kaya, pag nakawan ka pa. Diba? Kaya minsan nakakatakot mag-ipon talaga sa bahay. Kaya yung iba, talagang sa bangko sila nagpupunta. Diba? Doon sila nag-iipon. O iipunin ko to para sa family ko. Sa future, hindi ko gagalawin to. No? Na kahit ilang taon. So, ibig sabihin, kahit hindi niya ginagalaw yun, patuloy na nababawasan dahil just sa tax na yan. Diba? Hindi nyo naman dapat talaga ginagalaw yan kasi mga personal na yan eh. Personal na ng mga tao yan. Personal na nilang pera yan eh. Halos lahat na nga may tax. Kaya nga sinabi ko kanina eh, baka pati pagtae, lagyan nyo na ng tax. Sobra naman na kayo sa mga Pilipino. Diba? Grabe kayo magpatupad ng mga ganyang klaseng patakaran, ganyang klaseng batas. Bakit? Ba't pati yung personal na pera ng mga taong bayan is papakailaman pa? Mantakin nyo sa tagal ng panahon, ngayon nyo lang naisip yung ganyan, na 20% tax sa mga savings sa bangko, na personal na pera ng tao papakailaman nyo. Bakit? Saan nyo gagamitin? Bakit? Ano bang nangyayari? Ubus na ba yung pondo? O may paggagamitan kayo? Sabi nila, ang pagbubuwis ay isang paraan para po maitalat ang kayamanan ng buong bayan. Pero kung ganito gagawin natin, ang pupuntiyahin natin ay mga middle income, talaga po marami tayo maririnig na mga pagpalag ng ating pong mga middle income. Totoo yan. Kasi kung ganyan ang mangyayari, mas mabuti pang huwag na lang mag-ipon sa bangko. Diba? Kahit na alanganin, hindi yung iba mag-iipon na lang sa bahay niya. Diba? Kumbaga, siguro para hindi mabulok yung pera, kuwari, nakaipon ka ng 200,000, papalit mo na lang ng tag sa 10 piso, 20 pesos na barya. Hindi, totoo, di ba? Kasi, pagpapel ang pera, di ba nakikita natin, nabubulok. Di ba? Naaagnas yung perang papel. Di ba? Minsan, nakakatakot pa. Mamaya, malaman na pasukin pa yung bahay nyo, lahat ng ipon mo makuha. Kasi sa bangko, safe eh. Di ba? Safe dun eh. Kapag doon ka nag-ipon, is alam mo na yung seguridad ng pera mo talagang magiging maayos. Kaso, maayos nga. Seguridad nga yung pera, pero wala namang seguridad sa mga taong ganito. Di ba? Okay, so yun ho mga kababayan, ang binabanggit po ni Professor Leyco, yung middle class, yung mga may trabaho po. Di ba? Yan po ang madalas na talagang punteriya ho ng ating gobyerno. Ngayon, may bagong paghihirap sa kanila. Kasi halimbawa, may mga kababayan tayo na nag-iipon, halimbawa, nakakuha ng bonus pag Disyembre. Ang ginagawa ng mga yan, bago para nag-iipon sila, halimbawa, may mga anak silang maliit, ita-time deposit na nila unti-unti. Siguro malaki na yung mga 50,000, 100,000 para pag nagkolehiyo, yung kanilang mga anak, hindi lang pakaraniwan, pati halimbawa, OFW. Ay, hindi, time deposit natin ito para hindi magalaw yung pera. Di po ba? At syempre, para pagdating ng panahon, after 5 years, right, baka sa kolehiyo na yung kanilang anak, anong gagawin? So, yun, huhugutin. So, extension po ito ng kanilang bulsa. Pero sila po ngayon ang bubuwisan. Tama yun. Yung pag-iipon na yun, yung hindi ginagalaw na yun, extension ng kanilang mga bulsa. Kaya nga sinabi ko din kanina maaaring nag-iipon sila sa bangko, sa personal nilang kinukuha yung pang-araw-araw. Siyempre, doon na tinatabi, mayroong mga ganon.
Naka-ATM, magwi-withdraw ka, paggagastos ka. Pero merong nakabukod pang isa. 'Di ba? Merong mga gumagawa ng ganun. Nakabukod yung isa, iniipon mo yun ang hindi mo ginagalaw. Kaya nga, ano yun, hindi mo ginagalaw tapos patuloy na nababawasan. Binabawasan itong mga to. 'Di ba? Kaya ka nga nag-iipon eh. Mantakin nyo, talagang ako tutol ako dyan eh, sa 20% tax. No? Katayo gusto naman nating tumulong eh. 'Di ba? Para sa ano yan? Para sa mamamayan, para sa bansa natin yung tax na yan. Kaso kung mali na yung mga pagpapatakbo nyo, mali na yung pamamaraan nyo, is nakakatutol na yan, nakakainis na yan. 'Di ba? Ang dami-dami nyo nang pwedeng kunan ng tax eh. Ang dami-dami nang pati ba naman yung personal? Yung personal na mga taong bayan is papakailaman pa na hindi nyo naman dapat pinapakailaman? Ano nyo, parang doble-doble na yung pag-ubuwis. Yung sweldo ho nila, tama, mga kababayan, binuwisan na. Oo. Tapos, may tax dahil pa. sa mga nakarami kampanya po ang gobyerno na mag-impok sa bangko, ugaliing mag-impok sa bangko. Oo. So, ganun ang ginawa. O sige, mag-time deposit tayo. Sila po ang bubuwisan na naman ulit. Yung intereso Mantakin mo, doble-doble nga naman. Yung sweldo mo, kinakaltasan, tapos yung deposit mo, yung ipon mo, kakaltasan din. Diba? Grabe, no? Halos lahat na lang ngayon may kaltas. ng kanilang savings, yun po ang Taas yung bubuwisan ng makakaltas, 20%. So, doble-doble na ho mga kababayan. Grabe ho talaga, no? Tatak Marcos ho ito. Tatak Marcos Jr. Lagi ho nilang nilalansi ang taong bayan na yan ang mahirap kasi. Kapag hindi mo iniisip ang taong bayan, kapag hindi mo nararamdaman ang katayuan ng taong bayan, napakadali talagang magdesisyon ng kung ano-ano. Yung tipong iniisip mo na hindi naman sila maaapektuhan yan kahit na anong gawin natin. Kasi hindi nyo naman naiintindihan, hindi nyo nararamdaman, hindi nyo nakikita. Hindi kayo bumababa sa baba para malaman nyo yung katotohanan. Mayaman, yung mga talagang maraming impok sa bangko ang tatamaan nito. Hindi po. Yung mga big time ho, hindi mo tatamaan yan. Bakit ito nasa abroad o pera naman yan eh. Iba nasa iba't ibang mga investment. Kalat-kalat yan. Siyempre, iba sa ibang bansa pa. Yung mga kababayan natin, takot na magnegosyo iba. O kaya naman, may trabaho eh. Hindi ko ma-sikasya, no? O alba sa stock market ko naman. Hindi. Yes. Takot ko lumaro sa mga ganyan. Pero yung mga big time, nandun po yung pera nila. Ito yes. Pa ho natin iba pang paliwanag ni Professor Leyco. Dito nakafocus po talaga doon sa mga middle income savers. Yun lang. Na nag-i-import para po sa kanilang mga midterm requirements. Kasi po, pagka mayaman ka, bilyon-bilyon ang iyong puhunan o milyon-milyon ang iyong wealth. Hindi po sa savings ilalagay yan. Nakalagay po yan sa mga instruments at hindi po yan tatamaan. Meron na po silang nakasama na yan sa kanilang mga tax shelter, kasama na yan sa kanilang mga tax projections. Kasama na po yan. Pero, ang tatamaan po talaga dito, yung mga maliliit na nag-i-import, mga middle income. Yung mga... diba, okay, so yun po ang pahayag ni Professor Emmanuel Leyco. Mantakin mo, naghahanap buhay ka pero ang daming binabawa sa'yo. Hoy, babaan nyo muna yung mga paninda. Diba? Sus ko, Mariosep. Konti na lang naiipon ng mga tao ngayon. Hindi na ganyan ka diba? Dahil sa mahal ng bilihin. Bago kayo magdesisyon ng ganyan, bakit hindi nyo muna pamurahin yung bilihin? Diba? Para kahit papaano, yung mga naghahanap buhay nating kababayan, kahit bawasan nyo ng tax na gusto nyo, kahit papaano wala kayong marinig na reklamo. Diba? Kaso talagang magre-reklamo sa inyo. Halos personal na bagay na yan Doon pa lang mali na kayo. Bayan ako, sang-ayon ako sa kanyang pananaw. Kasi yung iba talagang sinasabi, mayaman daw ho. Alam niyo ho, kapag meron kang import, para sa akin, hindi mayaman. Meron kang savings sa bangko, halimbawa 100,000. Hindi po, ibig sabihin mayaman ka na. O, naghahanda ka lang, di ba? Naghahanda ka lang for the future. After 5 years, siguro. Yung tipong may mahuhugot ka, kaya ka nag-iipon. In case of emergency, or pag-aaral ng mga bata pagdating ng araw. Di ba? Or kung ikaw nagtatrabaho ka, syempre kung sakaling wala ka sa trabaho, meron kang mahuhugot. Yun Di ba? Gusto mo na ita-time deposit yan. Bago magkolehiyo yung ating anak, yun ho, di ba? Inihanda yan. So may paggagamitan. Yes. Hindi dahil sa pinatulog yung pera. Hindi naman kasi mag-iipon niya na trip ko lang ilagay ko dito sa bangko. Tapos yung tipong hindi niya ginagalaw kahit kailan, matanda na siya, nandudun lang siya, hanggang sa mategi na siya. Diba? Nandudun lang yung pera. Wala. Diyan lang yan. Nagbibigay lang ako sa bangko. Kalokohan.
Lahat ng taong naglalagay ng pera sa bangko, may purpose yan. May purpose na paggagamitan yan. Kung nakatenga man yan, siguradong may purpose yan. Ay dahil sa sobra-sobrang pera, hindi po. Alam niyo yung mga pangkaraniwang mamaya talagang naghahapit po sila, nagtitipid kung ano-ano ginagawa para makapag-impok sa bangko tapos ganito ang gagawin ng gobyerno. Di po ba? So, hindi ko alam kung ano ba talagang ginagawang malasakit sa atin ng Marcos Jr. administration na laging ang target ho ito hong para pahirapan po yung maraming kababayan. Alam niyo ho, Ano ba, gulo ng utak. yung middle class, yung mga may trabaho, ito po ang talagang dito ho kumukuha ng maraming malaking bulto ho ng buwis ang gobyerno. Ang dami ho niya, yung mga manggagawa. Tama. Diba? Tapos, swak na swak, wala kang kawala. Dahil sa pag tumatanggap ka ng sweldo, sinsenas katapusan, o kung ano mga araw ang inyong sweldo, nakadidak na ho yun, kaltas na ho. Dahil fix kinakaltas na na ito, yun. tapos Diba? ay irinimik na ho Mas sa pati yung BIR. bangko pa. Ganun ho mga kababayan. So talagang pahirap po Yan ho, Kayo bagamat- mga kababayan, pabor ba kayo dyan na magkakaroon ng tax sa bangko? Yung mga savings nyo is papakailaman nila? may mga naunang lumabas na parang hindi naunawa na sabi para yung buong savings mo halimbawa kung 100,000 bubuwisan ng 20%, hindi po yon. Ang totoo rito na nakapaloob sa batas na ito na nakabisa noong July 1, halimbawa may 100,000 ka mga kababayan, tapos may interest yan, di ba? Yun ang bubuwisan ng 20%. Halimbawa ito calculator natin na halimbawa meron kang 100,000 na pera sa time deposit. Tapos halimbawa 6% per annum. So may 6,000 ka. Yung 6,000 na yan, mga kababayan, Pawawasan ng 20%. bubuwisan ho yan ng 20%. So mababawasan yung 1,200. Yun ho, ibig sabihin natin. Ibig sabihin, sana kumita na. Kahit pa paano, sa 6,000 na yun, di ba? Tama naman, imbis na kumita ka pa, kinaltasan ka pa. Yung 100,000 mo, after 5 years, ay magiging 106,000 na, mababawasan pa ho ng 1,200. Bili mo, nakakarampot na lang ho. Talagang wala talagang patawad. Tasan pa ho tayo. Alam nyo, ang kinakatakot ho rito, baka maraming kababayan natin na huwag na tayo magbangko. Yun Baka nga. ganun ho maging prescription, sirain ho. Baka mamaya medyo gumanda na ho at nagkabisa na po yung naging kampanya na mag-impok sa bangko. Ugaliing mag-impok sa bangko. Yes. Ako baka masira ho ito dahil sa SIMEPA. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Barge News Update TV. At syempre natunghayan din natin si Sir, na binigyan natin ng reaksyon. Ayan, at saka yung isa kanina, yung talagang yung graduate sa Harvard, yung nagpaliwanag. Professor Laiko ba yun? Ayun. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Pabor po ba kayo dyan? Nabawasan ng inyong, magbawas sila ng 20% tax sa savings or what? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.